Aquarius, kumusta po kayong lahat? So, in Aquarius, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so yun guys, sa mga interested naman sa ating private reading and rituals, nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo. Tignan natin Aquarius, yung ganap sa inyo ngayong September 2025. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Meron tayong Queen of Wands. Nakikita ko dito guys, more on travel. Ito kasi guys, change direction. So I think, nag-iisip ka dito kung ano yung mga next move, ano yung mga susunod na hakbang na gagawin mo sa buhay mo. Yan yung pinapakita dyan. And nandun ka na rin sa point, Aquarius, na parang pabago-bago ka ng mga gusto, pabago-bago ka ng mga plano sa buhay. So, wala ka masyadong konkretong plano pagdating sa buhay mo. Pero more on travel yung pinapakita sa akin. Sa akin dito, napaka-powerful ng energy na parang nandun yung desire mo na parang gusto mo mag-travel or gusto mo mag-travel abroad, no? Gusto mo magtrabaho abroad, yung pinapakita sa akin dito. Kasi yung Wands is travel to guys. Pero yung cut kasi, ayan, alam naman natin guys na pag sinabing cut is parang black sheep or may conflict. Pero hindi natin yan guys ito tolerate, no? Binibase ko lang dito sa card. May nakikita ko dito guys na parang may kamalasan or delay na nangyayari kung bakit parang hindi mo makuha yung mga gusto mo mangyari dito. Kasi may mga delay pagdating sa pag-abroad mo. Okay, so Aquarius, yung pinapakita sa akin dito, medyo naguguluhan ka, no? Nagkakaroon ng problema pagdating sa travel. So, sa mga inaayos mo, may nakikita kasi ako dito guys, mga problema. Okay? So, pwedeng yung problema mo is ginagawa ng ibang tao para sa inyo. Titignan pa natin. So, ending guys. So, ayun no. So, maaaring iba sa inyo, nagkakaroon ng problema sa mga plano mo. Kung ano man yung mga pinaplano mo para sa sarili mo, no? So, conflict to guys. And, kagaya na sabi ko guys, may nasasabi yung ibang tao pagdating sa inyo kung ano man yung mga ginagawa mong hakbang para sa sarili mo. Isa na rito guys, is parang nadja-judge ka. Okay? So, malinaw din guys yung pinapakita sa akin dito is about utang. So, pwede kasi guys na may mga tinakbuhang utang or madaming naagrabyado. So, ingat muna guys sa pangungutang kasi pwedeng maging problema mo to ngayong September. Ito yung magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng conflict sa mga decision mo sa buhay, okay? So, ingat muna guys sa mga pangungutang or pwede ikaw yung uutangan, ingat muna sa pagpapautang. Tingnan natin. Meron tayong justice, fairness, court, balance, honesty, truth, and law. So, yung pinapakita sa akin dito guys is possible na may batas, no? Ito kasi guys, justice about batas, no? So, pwede guys na merong issue about legal documents, mga bagay na patungkol sa batas na kailangan nyo guys harapin. For example, baka nakasuhan ka or pwedeng meron kang kailangan ayusin about sa mga property. Guys, kung hindi kasi ito aayusin, magiging problema to or ito yung isa sa mga dahilan kung bakit magkakaroon ng problema pagdating sa travel. Okay? So, kailangan maayos to. Tingnan pa natin. Meron tayong Ten of Swords, Decision, Waiting, Solitude, Balance, Track. So, may mga nabubulag dito no, sa mga Aquarius. Like, hindi nyo alam kung tama ba yung tinatahak mong landas or mali. Nakikita ko dito guys, kasi nabubulagan tong Two of Swords eh. Kumbaga, hindi malinaw sa inyo kung may mali or tama ba sa ginagawa mo. So, nakikita ko dito guys is nababalot ka ng emosyon. Okay, ngayong September is mas nababalot ka ng emosyon, kaya parang medyo nagiging sensitive or nagiging selfish.
So, kailangan guys, maging balanse ka sa mga ginagawa mong hakbang para kahit paano guys is hindi makaapekto sa ibang tao. Or kailangan guys maging grateful kung ano man yung nararanasan mo ngayon. Maging grateful kasi may mga taong tumutulong, may mga taong nagmamahal. Okay, tingnan pa natin. Meron tayong, si Knight of Wands is passionate, motivated, and energy, fireless, and action. So, may nakikita ko dito guys, someone na pwedeng tumulong sa inyo. Si Knight of Wands, passionate sa inyo itong taong to. Pero ikaw kasi, pwedeng mas pagaganahin mo yung utak mo dito. So, sabihin na natin guys, na tutulong sa inyo, pero mas gagana sa inyo na parang kailangan mo siya sa panahong down na down ka ngayon. So, mas magiging practical ka. Hindi mo man intention, pero yun yung mas gagana sa inyo, yung pagiging practical mo. Ngayong September, Aquarius. Tignan pa natin. Meron tayong The Emperor, Structure, Authority, Power, Boss, Masculine, and father. So, ito guys, is possible na asawa mo, no? May nakikita ko dito guys, medyo nakikipagmatigasan, nakikipagpataasan ng pride. Itong person na to guys, hindi niya na guys nakikita na parang bubuo pa siya ng structure eh. So, pwede guys na nagkaroon ng ending. Medyo naging distant sa inyo tong taong to. Kasi yung energy niya guys is Emperor. Pinanindigan na talaga niya. Kung ano man yung ending na nangyayari sa connection nyo is pinapanindigan niya yan guys. So kung ano man yung mga plano nyo about sa future is parang yung malinaw na pinapakita sa akin dito guys is ine-end niya na yung connection niya sa inyo. So kung meron man siya guys, kung meron man siyang responsibilidad para sa inyo guys is ine-end niya na yun. Tinatalikuran niya na yung responsibility niya sa inyo. Kung may mga anak kayo guys, is tinatalikuran niya na yun. Napaka-irresponsable ng energy ng person mo kasi kahit habulin mo to guys, malinaw yung pinapakita ng card na hindi ka papanindigan. Okay? Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong Three of Swords. So, pagdating sa love life mo, Aquarius is Three of Swords. So, may heartbreak na nangyayari pagdating sa love life mo. Kung kasal kayo ng person mo is maaaring nakikipag-divorce or nakikipaghiwalay na siya sa inyo, guys. Kumbaga, malaking impact siya sa inyo kasi hindi alam ng ibang tao kung ano yung pinagdadaanan mo. Dumadanas ka ngayon ng matinding struggle, emosyon, kasi gawa nitong person na to. Siya naman yung pinaka-dahilan kung bakit sobra kang nasasaktan ngayon. Itong taong to. Yung pinapakita sa akin guys, pwedeng in-involve sa third party or inabandon na kanya. Kasi in-end niya na talaga yung connection niya sa inyo guys. Okay? Sa mga single yan, okay? Tingnan pa natin. Meron tayong Five of Swords, War, Hostility, Dishonest, Theft, Victory, and Hurt. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, ayan no, parang sa mga single guys, parang walang pakialam tong person na to kung ano man yung gulong nangyayari sa buhay mo. Okay? Mas sinesave niya yung sarili niya. Kumbaga, mas pinoprotektahan niya yung energy niya na hindi madamay sa problemang ginawa mo or ginawa nyo. So, ikaw yung parang iniwan niya mag-isa na mag-suffer doon sa problema. Hinahayaan ka niya na merong matinding pinagdadaanan. So, irresponsible nga tong person na to. Sa mga single ha. Pero sa mga in relationship guys, Page of Pentacles, ang pinaka-problema niya sa person nyo is parang wala siyang pera. Okay, ikaw yung bubuo sa person na to. Ikaw yung mas nagiging practical pagdating sa pera. Ikaw yung hirap na hirap pag-aalaga ng mga anak. Tapos, ikaw din yung sumasalo sa mga bayarin, no? Sa mga bills. So, okay lang din kasi nandiyan yung person mo na support sa inyo. Pero kagaya nga nasabi ko guys, ikaw yung sasalo. Ikaw yung sumasalo sa kanya. Sa mga responsibilidad na dapat binibigay niya sa inyo. Pero ikaw na rin yung sumasalo. Okay? Tignan pa natin, meron tayong
Two of Pentacles. So, may problema kapag dating sa pera nitong taong to. Wala siyang balance eh. Wala siyang naipoprovide sa inyo. No? Sa mga in relationship, guys, meron tayong Temperance. Medyo, mahirap para sa inyo. Nakakaramdam ka na, guys, ng mabigat para sa sarili mo. Like, nagkakasakit ka na ba? Nahihirapan ka na huminga. Nararamdaman mo eh. Parang, ito kasi, guys, about health. So, I think may problema about sa health mo. And, nandun sa point na makikita mo na parang wala naman siyang may tutulong sa inyo. Tignan natin, guys, pagdating sa love life mo. Pagdating sa love life, meron tayong new love. So, may new person na paparating daw sa buhay mo. Meron tayong children. So, yung iba sa inyo guys, nahihirapan ka lang na tumanggap ng new person kasi nga, may anak kayo. May mga single mom or single dad. Dito, nahihirapan kayo guys kasi hindi nyo alam eh kung sino yung taong pagkakatiwalaan nyo. Lalo na may mga anak kayo na ipagkakatiwala sa taong yan. Okay, tingnan natin guys yung advice. Yung advice. Meron tayong go deeper, new moon in Scorpio. Okay, mas laliman mo pa daw muna yung pag-unawa mo at pag-unawa mo sa sitwasyon. Okay, so Aquarius, ito lang po yung reading. Maraming salamat po. God bless and love you all. Bye-bye.